Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Makipagtulungan na lang siya sa akin. Matagal nang sinasabing susi sa kaso ng mga nawawalang sabungero ang Patidongan Brothers. Tinawag pa nga silang missing link dahil ayon sa mga investigador, hawak nila ang koneksyon sa pagitan ng mga biktima, ng mga gumalaw sa likod at ng mga nag-utos. Sa unang tingin, parang sila na ang makakapuno sa mga nawawalang piraso ng puzzle. Pero ayon sa ilang eksperto, hindi pa rin ito sapat para tuluyang ibagsak ang malalaking pangalan. Oo, may alam sila. Pero para matawag na tunay na missing link, hindi sapat na ikaw ay taga-Masidlang. Dapat ay may direktang ugnayan ka sa mismong mastermind. O di kaya'y bahagi ka mismo ng plano. Kung wala ito, ang testimonya mo ay magiging dagdag suporta lang, hindi pangunahing ebidensya. Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! At dito na pumapasok ang mas malalim na hinala. Kung hindi pala sapat ang nalalaman ng magkapatid, ibig sabihin, may isa pang mas malapit sa sentro ng operasyon. Isang tao na hanggang ngayon, nananatiling tahimik. Pero posibleng hawak ang ebidensyang kayang magpabagsak sa lahat. Pero sino nga ba ang misteryosong ito? Sa gitna ng lahat ng pangalan at teorya, isang tao ang patuloy na inuungkat ng ilang insider. Isang taong hindi basta-basta. Kilala siya sa publiko, sanay sa intriga, at minsan nang naging sentro ng isang pambansang iskandalo. Hindi lang siya basta kaibigan ng ilan sa mga sangkot. Malapit siya mismo sa sentro ng operasyon. Ayon sa mga ulat, kasali raw siya sa tinatawag na Alpha Group. Ang maliit pero makapangyarihang grupo na gumagawa ng mahahalagang desisyon sa negosyo ng sabungan at iba pang operasyon. At ang nakakagulat, matagal na siyang kasosyo sa negosyo ng isang kilalang personalidad na ilang ulit nang nadawit sa kontrobersya. Ngunit higit pa sa mga koneksyong ito, may isa pang dahilan kung bakit naniniwala ang iba na siya ang tunay na missing link. Dati na siyang naging whistleblower sa isa pang malakihang eskandalo noong dekada 90. At doon, ipinakita niyang kaya niyang isugal ang lahat para sa katotohanan. At dito napapasok ang pangalan na matagal nang pinag-uusapan. Noong 1994, sumabog ang isa sa pinaka-kontrobersyal na iskandalo sa showbiz, ang Manila Film Festival scam. Dito unang nakilala ng publiko ang tapang ni Gretchen Barreto. Sa panahong halos lahat ay nanahimik at nagbulag-bulagan, siya ang bumaligtad sa mga kasabwat at ibinunyag ang pandaraya sa pagbibigay ng mga awards. Ayon kay Gretchen, mismong si Lolit Solis ang nag-alok sa kanya ng tiyak na panalo kapalit ng pakikisali sa pandaraya. Pero sa halip na sumang-ayon, pinili niyang magsalita. Alam niyang masisira ang ilang relasyon sa industriya at posibleng mawala ang kanyang career. Pero hindi siya umatras. Sa harap ng media, buong tapang niyang isiniwalat ang totoo. Ang hakbang na ito ang nagtanim ng imahe ni Gretchen bilang isang babaeng hindi natatakot humarap sa laban, kahit gaano pa kalaki ang kalaban. Kaya para sa ilan, kung may taong kayang sumabog at maglabas ng matinding ebidensya laban sa mga sangkot sa kaso ng mga sabungero, si Gretchen iyon. Pero ano nga ba ang koneksyon niya sa mga taong iniimbestigahan ngayon? Sa likod ng showbiz image ni Gretchen Barreto, may isa pang mundo na kanyang ginagalawan, ang mundo ng malalaking negosyo at makapangyarihang koneksyon. Ayon sa ilang insider, matagal na raw siyang malapit kay Atong Ang, hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang kasosyo sa negosyo ng sabungan at kasino. Hindi lang basta investor si Gretchen. Alam daw niya ang galaw ng buong operasyon. Kasama siya sa tinatawag na Alpha Group, isang maliit pero makapangyarihang grupo na gumagawa ng mga kritikal na desisyon. At dahil sa posisyong ito, may access siya sa impormasyong hindi basta nakukuha ng kahit sino. Mas lalong lumakas ang hinala ng ilan nang lumabas ang mga tsismis na minsan ay nagkaroon sila ng personal na relasyon ni Atong. Bagaman, mariing itinanggi ito ng kanyang kampo,
Hindi maikakailang matagal na ang koneksyon nila. Dagdag pa rito, malapit din siya kay Tony Boy Cojuangco, ang matagal na niyang partner, na konektado rin sa parehong industriya. Kung iisipin, para bang magkakadugtong lang ang lahat. At sa gitna ng mga dugtong na iyon, si Gretchen ang tila may pinakakumpletong larawan ng buong operasyon. Pero paano kung isang araw, mapilitan siyang magsalita? Ano ang pwedeng mangyari sa mga pinakamalalaking pangalan sa kaso? Kilala si Gretchen bilang matapang at handang lumaban, pero hindi ibig sabihin nito ay wala siyang kahinaan. Ayon sa ilang malalapit sa kanya, paminsan-minsan ay nakararanas siya ng tinatawag na separation anxiety, matinding pag-aalala tuwing nawawalay siya sa kanyang mga anak. Inamin pa niya ito sa ilang panayam. At para sa mga nakakaunawa, ito'y isang emosyonal na sandata na pwedeng gamitin laban sa kanya. Naniniwala ang ilang opisyal na kung mararamdaman ni Gretchen na may posibilidad siyang mawalay muli sa kanyang pamilya, maaari itong magbukas ng pinto para siya'y magsalita. Kapag ang takot na iyon ay naipares sa presyur mula sa mga investigador, posibleng mailabas niya ang lahat ng kanyang nalalaman, kahit gaano pa ito kasensitibo. Dagdag pa rito, hindi naman siya kilala na sangkot sa malalaking kriminal na operasyon. Ibig sabihin, kung ikukumpara sa ibang nasa loob ng grupo, siya ang mas madaling himukin na maging saksi. At ayon sa ilang insider, mas malawak pa raw ang nalalaman ni Gretchen kaysa sa mismong Patidongan Brothers. Sa madaling salita, kung pipili ka ng taong may kapasidad at tapang para ibunyag ang lahat, si Gretchen ang isa sa pinakamatibay na kandidato. Pero ang tanong, handa ba siyang isugal ang lahat para sa katotohanan kahit kapalit nito ay ang pagbagsak ng mga taong matagal na niyang kakilala at kasamahan? Kung isang araw ay magdesisyon si Gretchen Barreto na buksan ang lahat ng kanyang nalalaman, magbabago ang ihip ng hangin sa buong investigasyon. Hindi lang basta testimonya ang dala niya, kundi ang buong larawan ng operasyon, mula sa koneksyon ng mga biktima hanggang sa galaw ng mga nasa likod, at pati na sa mismong mga nag-utos. Sa mundo ng mga investigasyon, bihirang makakita ng saksi na may parehong inside access at kredibilidad sa mata ng publiko. Pero sa kaso ni Gretchen, naroon ang parehong elemento. Dagdag pa rito, ang koneksyon niya sa mga makapangyarihang personalidad ay sapat para maging headline sa bawat news outlet kapag siya ay nagsalita. Para sa mga kritiko, kung lalantad si Gretchen, para itong pagbagsak ng isang higanteng domino. Kapag gumalaw ang una, kasunod na babagsak ang lahat, kabilang ang mga matagal ng untouchable sa mata ng batas. Pero sa ngayon, nananatili siyang tahimik, at habang patuloy ang kanyang pananahimik, mas lalo lamang tumitindi ang haka-haka at intriga. Ang tanong na lang, hanggang kailan siya mananahimik bago sumabog ang lahat? Sa gitna ng lahat ng pangalan, testimonya at hinala, nananatiling isang malaking tanong. Si Gretchen Barreto nga ba ang tunay na missing link sa kaso ng mga nawawalang sabungero? Para sa ilan, malinaw na siya ang may pinakamalapit na koneksyon, pinakamalawak na kaalaman, at matinding potensyal para ibunyag ang buong operasyon. Para naman sa iba, siya ay isa lamang negosyanteng nadamay sa maling panahon at maling sitwasyon. Ngunit hindi maikakaila, sa tuwing binabanggit ang kanyang pangalan, mas umiinit ang usapan. At habang walang malinaw na sagot, patuloy na lalalim ang intriga. Dahil sa huli, ang katotohanan ay parang apoy. Kahit gaano man ito katagal itago, darating ang araw na ito'y sisiklab at lalamon sa lahat ng tinamaan nito. Kaya ngayon, ibabalik ko sa iyo ang tanong. Kung ikaw si Gretchen, lalantad ka ba at isusugal ang lahat para sa katotohanan o mananatiling tahimik para sa iyong sariling kapayapaan? Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-share sa ating video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. Maraming salamat.